siguro marami sa atin ang nagdagan ng kanilang Pilipinas. Kasi sa way natin ay mahirap daw maghanap ngayon ng mga nagpunta ka daw para mamili ng sa mga malls. Mahirap daw maghanap ng smoke at video. At karamihan ay large na lang. Meron pang January na darating, siyempre, kailan muli yun. Alright, tapusin niyo ba sa mga Philippians chapter 2? Ang ayaw ko ng Philippians chapter 2. Salamat din po sa mga bisita po natin ng umaga. At salamat din sa Lord. Yung ating prayer meeting dito sa Santa Cruz, tsaka sa Lumban ay tuloy din. At tuloy din po. Sabi ko sa Lumarahan, sa Ganong Church, ay wala sa prayer meeting, pero sa atin, pag please naman ako. Oo, mayroon pa rin po tayong prayer meeting. Philippians chapter 2. Nandiyan na po kayo? Philippians chapter 2, verse number 24. Philippians 2, verse number 24. At pakishare po yung Bible sa inyo po mga katabi sa ating bisita. Philippians chapter 2, and verse number 24. Alam niyo din mo, mga sinisip na naman. Alright, tayo na nga, sabi sa bayan, ready? Alright. Siguro ay ating basahin from verse 19 hanggang 24. 19 hanggang 24. Nandiyan na po kayo? Yung verse number 19. Alright, but I trust in the Lord Jesus to send Timotheus surely unto you, that I also may be of good comfort when I know your state. For I have no man like-minded who will naturally care for your state. But all seek their own, not the things which are in Jesus Christ. But you know the proof of him that as a son with the Father, he has served with me in the gospel. Him therefore I hope to send presently, so soon as I shall see how it will go with me. Verse 24, but I trust in the Lord. Gawin niyo po yun, at yung ating tatawin mga what I trust in the Lord. And I also myself shall come shortly. Yes, but I trust in the Lord. Tayo lang ito ngayon, at tayo po manalangin. Panginoon namin Diyos, aming Ama, na mga panilihan sa lahat, nakita namin Diyos na mahabagin at tunay pong magbiyaya. Sa umagang ito, ako'y lumalapit, mahal kong Diyos, at iyawamin ko, upang hilingin ang iyong biyaya at pagpapala sa aming kalagitnaan, sa iyong mga tao, sa iyong mga lingkod, na narito po kayo sa iyong pambayang sambahan. Ako'y lumagrangin lamang, mahal kong Diyos, na ikaw pinibigyan namin ng kapulihan, kalwalyan, karangalan, at naibigay namin po yung pagsambang na narapat para po sa iyo. At umaasa kami, Panginoon, na kami po yung kakusapin, bibiyaan pa, palalakasin, at palalaguin, at bibigyan ng comfort, kaaliwan, ang bawat isa. Higit sa lahat, kagalakan sa iyo, na paglingkuran ka, sambahin ka, paghandugan ka, at iibahagi ang iyong pong mga salita. Lord, ito yung maasa ng kalakasan at kapanihan na magbubuhat po sa iyo. Hinihiling ko ito at lubos pong ipinagpapasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ulit po kayo, but I trust in the Lord. Ako'y nagtitiwala. Ganun pa man, ako'y nagtitiwala sa Panginoon. Now, to trust something, ano ibig sabihin ng to trust? To trust something or someone is to put your confidence in them. Diba? Okay, na sabihin tiwala, to put your what? To put your confidence.
Ito yung ilalagak mo yung tiwala mo sa Kanya. No? Pangalawa, to trust something or someone is to put your what? Total reliance on them. Okay? Lubos yung paglalagak mo, no? Lubos yung paniniwala mo sa Kanya. Sa Kanyang sinabi, sa Kanyang pinangako, at sa Kanyang gagawin. No? Pangatlo, to trust something or someone is to put your what? Safekeeping in them. Okay? Yung iyong kaligtasan, yung iyong safety, no? Ay ilalagak mo sa Kanya. Bakit? Sapagkat nagtitiwala ka. Ito yung pagtitiwala. Hindi magtitiwala. Kaya ano sabi ni Pablo? No? Matapos siyang ihabihin si Timoteo, matapos siyang sabihin si Timothy, kapareho niya ng malasakit sa Lord. Ano sabi niya? Sabi niya, but I trust in the Lord. Now, kaya nga, doon sabihin ko ni Pablo, pinakikita niya na yung kanyang confidence ay nasa Panginoon. Na anuman ang mangyayari. Sabi niya, I trust in the Lord. Ikaw ba ngayong umaga? Mayroon ka nga bang tiwala sa Panginoon? Amen? And please, mayroon ka nga bang pananag sa Kanya? Sa iyong future? Sa iyong pamilya? Sa iyong kalusugan? Sabi ni Pablo, anuman ang maganap, I trust in the Lord. No, alam niyo ba na pag yan ang ibig ng Diyos na makita niya sa atin, may tiwala tayo sa Kanya. Amen? Yung anak mo nga, pag nakita na parang hindi ka naniniwala, masakit sa'yo. Ganun din ang Diyos. Yung miss mo nga, o asawa mo, pagka parang walang tiwala sa'yo, nagdalandan ka. Now, isip-isa, tayo. Pero yung Diyos na nangako sa atin, Diyos na hindi magsisinungaling. Si Pablo, matagal na sa Panginoon, di ba? Kaya malakas ang kanyang nung sabi, ano man maganap, I trust in the Lord. Now, there are many things na pwede mong pagtiwalaan. But yes, there are many things you can trust, but only the Lord can guarantee na kanyang gagawin ano ba ang kanyang sabihin. In Psalms 118, verse number 8 to number 9, tingin po, Psalms 118, verse 8 to number 9, Psalms 118, verse 8 to 9. Tayo nga po lahat. Ready? It is better to trust in the Lord than to put what? Confidence in man. Mas mainam na magtiwala sa Panginoon kaysa maglagak ng tiwala sa tao. Verse number 9. Nandiyan kayo? It is better to trust in the Lord than to put confidence in Him. Alright. Sa mga namumuno. Okay? Kaya sabi ni Pablo, but I trust in the Lord. Alam niyo yung mga napakaraming tao na tiwala sa prinsipe na magaling, mabait, matalino, matapat. Yan? Meron itong maraming tao na naglaga ng tiwala sa mga politics. Pero ba daw sa ano? Hindi pala. Kaya ano man ang maganap, mas higit na mas mainam na magtiwala sa Panginoon. Yes, you can put your trust in man, no? But in some point, no? Mabibigo lamang tayo. Pero kapag nagtiwala ka sa Panginoon, basically, you are trusting the one who cannot lie. Hindi siya magsisinungaling sa'yo. Okay? The one who
na hindi kanya iiwan o pababayaan man. Kasi di Pablo, but I trust in the Lord. Now, ibig kong magbigay nito ilang mga sitwasyon sa buhay, no, na talagang mas mainam na magtiwala ka sa Panginoon. Number one, put your trust in the Lord when battles comes. Right? Kailan tayo dapat magtiwala sa Kanya? Ano number one, makalakas? Okay, amen. At tayo na, put your trust in the Lord. Kailan? When battle comes. When battle comes. Ha? Alright? Sa buhay na ito, hindi pwede nadadaan ka sa buhay na ito na wala kang haharapin what? Battle. Nakikita ka sa akin? Amen? Hindi pwede na dadaan ka sa buhay nito na wala kang battle, wala kang digmaan pagdaraanan. Lahat dadaan sa battle. Lahat may digmaan kanyang mararanasan. But it is better to trust in the Lord. Number one, when what? When battle comes. Anong battle? Ha? Isang pag-ibigan sa buhay. Nakikinig ka sa amin? Amen? Minsan what? Kabiguan. Mga pangarap na hindi katupad. Mga pangarap na hindi ka nagtagumpay. Ano bang battle? Bigyan, ano bang battle? Na hindi pwede hindi pagdaraanan sila mag-ano bang battle? Dahil ka bang malakas? Dahil ka bang palusok? Hindi ka ba nagkakasakit? Ha? Hindi mo minsan ay nag-akala ka na parang hindi ka na mabubuhay. Ano ba dyan? So put your trust in the Lord when what? When battle comes. Lagi tayo nasusurprise. Amen? Yung mga bagay talaga na hindi mo inaasahan na darating sa iyong buhay. Ganun siya? But it's better to trust in the Lord. When number one, when battle comes. Ano pa? Temptation. Nakikinig ka sa akin? Temptation. Tukso. Ano pa? Pagsubok. Ano pa? Bagyo. Problema. Sa trabaho. Sa pamilya. Lahat daraan dyan. But put your trust in the Lord. When what? When battle comes. Battle comes. In Exodus chapter 15 and verse 13. Exodus 15 and verse 13. Exodus 15 and verse number 3. Alright, tayo po lahat. Nabagay niyo po ito, no? Tayo na, ready? Tapos, 15:3, ready? The Lord is a man of what? War. The Lord is His name. Nakalihin po yan. Ipinakipaglaban niya ang Israel. Nakikinig ka sa akin? Ipinakipaglaban niya ang Israel. Alam mo, talakay, mahigit 300 taon ng Israel na nanirahan sa Egypt. Naging alipin sa Egypt. Walang training, walang espada, walang sipa. Nakikinig ka sa akin? Pero nung sinipatungo sa promised land, maraming bansa silang dinaanan na may sundalo at training. Kinalaban nila. Ni isa man walang nagtagumpay sa kanila. Bakit? Sapagkat ang Panginoon nila ay Panginoon mga digmanan. Ay, ipinakipaglaban sila ng Panginoon. Until now, walang bansa na tumalo sa Israel. Ay, hindi ba? Bakit hindi ba sa mapa ang Israel? Ha? Napakaliit samantala lahat ng basang nakapaligid sa kanya, malaking bansa. Ano yun? Amen? Lahat yun ay Muslim country nakapaligid sa kanila. Lahat yun ay what? Alay ng Russia, ng Iran, ng
ng Iraq, lahat yun, kaalyansa ng China, lahat yun. Mga powerful ba, lahat yun, dinigma ang Israel. Pero never sila nagtagumpay. Bakit? Sapagat ang Israel is bansang ipinagipaglaban ng Diyos. But then, naman yun, ang Diyos ng ating Israel, Diyos natin magpahanggang sa ngayon. See? Kaya nga, is a put your trust in the Lord when what, man? When battle comes. Alam ko yung, naalala ko yung si King Hezekiah. Na-surprise sila, lusulubin sila ng kanilang kaaway. No? Pareho lang naganap sa Israel, no? Yung 6 na araw ng digmaan, na halos lahat ng Arab country ay nag-isa para sa Israel. Lahat ng bansa, ang kanilang plano Israel, itulak ang Israel sa dagat at ubusin talaga sila lahat. Pero 6 na araw na giyera, palalang Israel. Nakuha pa niya yung malaking lupa ng Syria, yung West Bank na hanggang sa kanila. Bakit kami bibigay sa ito? Nanalo kami, bakit kami bibigay sa ito? Okay, nagkarap pinuuna sa pamimiging Hezekiah. Pinalibutan sila ng mga bansang iyon at tutulogin sila. Nag-pray si Hezekiah. Ang sabi ng Lord, Hezekiah, magtiwala. Walang isa mang palasok na darating na lalapag sa inyong lugar. Nakikinig ka sa akin? Now, lulusulbin sila. Ang ginawa ni Hezekiah, nag-worship sila at yung lahat ng kuwan, pinakanta yun. Tapos niyo ba yun? Nasa tapos niyo? Paano sila nagpagdigma? Nag-worship sila at yung kuwan, umawi. Kinabukasan lahat ng kalaban nila matay. Ano yung sabihin? Umatras. Okay. Lahat sila umatras. Kaya put your trust in the Lord when battle comes. Even si David, bata pa siya. Nung kanyang harapin, si Goliath. Nakikinig ka sa akin? Ano sabi ni Haring Saulo kay David? Hindi mo siya kaya. Bata ka lang. Wala kang karanasan. Samantalang si Goliath, bata pa lang, magdirigma na. Tama ba po? Ano sabi ni David? King Saulo, ako'y nagpapastor ng mga tupa ko. Kapag yung layon o oso, dinulusob ang tupa ko, pinapatay ko sila. Kahit na yung aking tupa, nasa bibig na ng layon, nakukuha ko pa. Tapos ba na? Ang Diyos na nagbigay sa akin ng tagumpay laban sa oso, ang Diyos na nagbigay ng tagumpay sa akin laban sa ay sa akin Diyos na naging maibigay sa akin ng tagumpay laban sa higanting ito. Ibig siya? Anong panigulay sa kanya? Sibat na mahaba at mahabang espada. Anong ginamit naman ni David? Pakalakas? Sling. Ilang bato ang nagamit niya? Isa lang. Hindi siya sumagot. Bakit? Sa pagkakaan, Diyos pinakipaglaban siya. Put your trust in the Lord when battle comes. Kaya ngayong umaga, may problema ka sa trabaho? May problema ka ba sa kalusugan mo? May problema ka ba sa pamilya mo? Put your trust in the Lord when battle comes. Secondly, 2 Timothy 1:12. 2 Timothy 1:12. Alright, basahin na po natin ito. Meron sa Tagalog. Okay. Basahin niyo nga po sa bago sa Tagalog. Ay lang, sa screen. Ready? Dahil dito, nag-taste din ako ng mga bagay na ito. Gayunman, hindi ako nahihiya sapagkat nakikilala ko yung aking sinampalatayanan na. Sino ba yung ating sinampalataya? Sino ba? Ang ating Panginoong Kristo. Narinig? Okay. At sabi niya, at lubos ako
naniniwala na siya'y makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang kailan? Hanggang sa araw na yun. Yung kamatayan o yung kanyang muling pagparin. Sabi siya, ano ba yung ating mga ipinagkatiwala sa kanya? Di siya mula nang malikod sa panahon, ipinagkatiwala ko sa kanyang buhay ko. Pangalawa yung future ko. Pangatlo yung pamilya ko. Pang-apat kayo na aking Diyos. Parang na hindi ako nahiya, no? Hindi ako nahiya. Okay? Kung ano man mangyari. Bakit? Kilala ko siya eh. Kilala ko siya. Mula ng 1984, until hindi ako binigo ng aking Panginoon. Okay? At wala akong pangamba sa magiging bukas. Bakit? Sapagat sabi nga, gaya ng sinabi ni Pablo, nakikilala ko yung aking sinampalatayanan. So secondly, put your trust in the Lord. Number 2, for your future. Ano yung pangalawa? Na dapat natin ipagkatiwala sa Kanya. Ano yung pangalawa? Pangalawa? Yes, yung nagiging bukas mo. Put your trust in the Lord for your future. For I know whom I have believed, and I am persuaded, na siya mag-iingat ng lahat ng aking ipinagkatiwala sa Kanya. Now, tandaan natin po ulit, God knows our future. Alam niya kung ano yung mangyayari bukas at sa mga susunod pang panahon. No? Kaya nga, to trust the Lord, to trust God, no? Who knows your tomorrow is the wisest decision you can make. It is the wisest decision that you can make. Pinakamainam, pinakamagaling, at pinakamatalinong hakbang na magagawa mo. Maglagak ng tiwala sa iyong Panginoon. Bakit? Alam mo yung bukas. Ikaw hindi mo alam. And reason? Alam mo yung bukas. Tayo hindi alam. Alam mo yung mga susunod na 10, 20 taon na alam mo yung walang ganda mo. Kaya hindi alam. Hindi ka tayo sigurado kung bukas malakas ba tayo. Amen? So put your trust in the Lord for your future. Roman ang magaling. Put your trust in the Lord. May mga young people tayo dito na alam ko, ng mga nakareparaw, talagang nangamba ng labis sapagkat inakala nilang hindi na sila makapag-aaral. Pero ngayon, nag-aaral. Yung mga member tayo dito ngayon, nakakala nila, wala na silang trabaho. Paano yung kanilang pamilya? Pero ngayon, kumakain pa rin sila, may trabaho pa rin sila. Ariyan mo na? Amen? Bakit? Natuto silang magtiwala sa Lord. Ayun mo? Amen? Nahamon sila to put your trust in the Lord. Ano man ang maganda? Sabi ni Pablo, but I trust in the Lord. Paul, bakit mo nasabihan? Ang dahilan, sapagat nakikilala ko yung aking sinampalatayan. Kilalanin mo siya. Kilalanin mo siya. Huwag mong kakalimutan yung mga nakaraang panahon sa iyong buhay na hindi kanya pinabayaan. Hindi siya magbabago sa iyo. Makakalimot ka pero hindi siya makakalimot sa iyo. Magkukulang ka pero hindi siya magkukulang sa iyo. Sabi Paul, but I trust in the Lord. So put your trust in the Lord when battle comes, and put your trust in the Lord for your what? For your future.
for your future, sa iyong magiging bukas. Sa iyong pamilya, sa iyong trabaho. Again, lagi minabanggit, you will never regret. Hindi mo pagsisisihan, no, na maglaga ka ng buong mong buhay sa Panginoon. Hindi mo pagsisisihan. Lagi binabanggit, nung mag-surrender ako, no, at sumunod ako sa calling ng Lord na magpasto, iwan ko yung Pasig, isama ko yung buong pamilya ko rito. Lagi binabanggit, hindi siya nagkulang sa akin. Hindi ko alam ang magiging bukas. Hindi ko alam kung saan kami titira. Hindi ko alam kung saan ako magkakaroon building. Hindi ko alam. Pero, yes, hindi kami binigo ng Panginoon. Hindi niya kami kinuwawa. Okay? Kaya hindi ka rin niya kakawawain. Anong kailangan na? Motiwa. Trust. Magtiwala ka sa Kanya. Ha? Again, ano nga ibig sabihin ng magtiwala? Number one, balikin mo, put your what? Put your confidence. Number two, put your what? Total reliance. Okay? Buong pananalig. Amen? Huwag ka lahat. Buo. Ano yung pangatlo? Put your what? Safekeeping. Safekeeping. Sabi ni Pablo, na siya makapag-iingat sa akin nung lahat kong ipinagkatiwala sa Kanya. Kaya magtiwala ka sa Kanya when battle comes. Ha? Magtiwala ka sa Kanya for your future. For your future. Amen? Amen? Kaya kayong mahilig sa worry, laging balisang-balisa. Nagilig kayo? Well, Iwasan mo yung balisang-balisa ka sa bukas. Iwasan mo yun. Di ba nung nakaraan, di ba? Lapit na ng Pasko. Meron pa kaya kami kasi di ko alam. Meron kasi di ko alam. Malapit di Pasko mo, hindi ka makakatikim ng yan. Hamon. Oh, may excellente ka. Galing kay Aaron eh. Yan yung gusto. Amen? Yung iba kasi maliit na bagay na balisa. Wala pa silang damit. Hindi damit ka. Hindi ka nang kulang. Amen? Minsan yung kahit yung mga bagay na kung tutuusin ay hindi naman importante. Di ba? Hindi naman talaga importante, pero sa palagay mo, para bang kawawa kapag wala ka. Pero kung ang Diyos, kahit malit na bagay, concern siya, binibigyan ka pa rin. Amen? Amen? Maging masaya ka na. Amen? Parang magulang din, di ba? Kayong magulang, masaya tayo kapag nakikita mong masaya yung anak mo. Amen. Masaya tayo kapag nakikita mong naibibigay mo sa anak mo yung gusto niya. Ang Diyos, gano'n din sa atin. Nakikinig kayo? Ano kailangan lang ulit? Makalakas? Put your what? Put your trust. Trust me. Trust me. Pagtiwalaan mo siya. Bakit ang bagay na area ng buhay natin na mahalaga mo ang tiwala mo is what? Okay, for your labor. For your labor. Put your trust in the Lord for your, pangatlo, your what? Your labor. Yung mga pagapagal mo. Okay, yung mga pagapagal mo. God knows how to help you. God knows how to help you sa iyong mga ginagawa, sa iyong mga pagapagal, sa iyong mga paghihirap. Alam ng Diyos kung paano kanyang tutulungan. Yung kaya mo, gawin mo. Yung hindi mo kaya, nakinig pa ba sa akin? Yung kaya mo, yung part mo, gawin mo. Yung hindi mo kaya, ipagkatiwala mo sa Kanya.
Are you listening, Christian? Amen? Ang kayang gawin lang ng magsasaka ay what? Magtanim. Nakikinig ka sa akin? Magdili. Maglagay ng fertilizer. Nakikinig ka sa akin? Pero, para mabuhay yung binhi, wala kang kakayahan doon. You know what I mean? Nasa kanyang buhay. In Him was life. Kaya para tumubo yung binhi, kailangan muna niyang mamatay. Alam niyo ba yun? Alam niyo ba yun? Yung binhi para tumubo, kailangan muna ba mamatay? Nakikinig kayo? Amen? Pagpatay niya yung binhi, tsaka siya pumus, tsaka mayroong buhay na susunod. Yung miracle yun. Diyos lamang ang nakakagawa noon. Nakikinig kayo sa akin? Kaya, in 1 Corinthians chapter 3, tingnan po, verse 5 to number 7, madalas natin po itong sa basahin. 1 Corinthians 3, 5 to 7, ay po na, who then is who? And who is Apollos? But ministers by whom you believe, even as the Lord gave to every man. Number 6, I have planted. Ako ang nagtanim. Nakibasa nga ng malabas, ako ang nagtanim. Si Apollos ang nagdilig. Ngunit, ang Diyos ang siyang nagpapalago. Ang Diyos ang ibibigay ng buhay, ng pagtubo, ng pag-increase. Maliwanag ba na hindi kayang magawa ni Pablo maging ni Apollos? Ano ba ito? Number 7. So then, neither is he that planted anything, neither he that watered, but God that giveth what? Increase. Alright? So put your trust in the Lord for your labor. Negosyo, trabaho, namibisa, alinisin, magiging ating promotion sa work. Nasa kamay ng Panginoon lahat yun eh. Kaya tayong Christian, hindi tayo mapaghanap ng backer. Nakikinig ba sa akin? Nakikinig ba kayo? Ang iba lagi, may kilala ka ba doon? May kilala. Ano pakialam ko doon? Dapat pakialam sa kanya. Kasi, may Diyos akong pinagtitiwalaan. Siya ang backer ko. Nakikinig ba? So put your trust in the Lord for your what? For the people. Sa lahat ng inyong karapatan. Amen? Maging sa ating pamilya, maging sa ating anak. Yung maituturo mo. Yung disiplina maibibigyan mo, ibigay mo yung disiplina. Yung pagbuti niya o pagsama, nasa kamay ng Diyos yan. Alam mo? Amen po na? Put your trust in the Lord. There are many times when you face situation sa trabaho, sa negosyo, na hindi mo na alam ang iyong gagawin. Okay? But put your trust in the Lord for your labor. In Psalm 75, number 6, isang tatalata ito ng kaya tayo, tinulohan ng Lord na in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. No? Alright, Psalm 75 and number 6. Alright, itignan niyo po muna sa King James Bible, saka natin magbasahin sa Tagalog. Nandiyan na po kayo? Psalm 75 and number 6. Okay, ready po? King James Bible muna. King James, ready?
Kaya, lift not up your horn on high. Speak not with stiffness. Okay, huwag kang magmataas, huwag kang magmagaling. Okay, huwag mong itaas ang sarili mo. Number 6, kaya, for what? For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. Nakatinig po yun? Nakatinig po? Nandiyan ang east, nandiyan ang west, nandiyan ang south. Anong kulang? Anong kulang? Mag-aaral. Anong kulang? North. Bakit? Nasaan daw yung north? Nasa taas. Ano? West, east, south. Asan north? Ayun ang north. Ano yung pinapakita? Ang promotion galing sa Diyos. Amen? Siya ang naglalagan, siya ang nag-aalis. Okay? So put your trust in the Lord for your what? For your labor. Amen? Amen? Minsan nagmamadali tayo pare-pareho. Minsan apurado tayo. Alam ko yung kwento ng isang great man. Maraming pagkakataon sa buhay ko na gusto kong magpadali, gusto kong apurado ako, pero ang Diyos ko hindi apurado. Ano ibig sabihin? Wait, may mga pagkakataon talaga na maghihintay ka sa Kanya. Amen, you said? They that wait upon the Lord shall renew their strength. Wait. Sa ating church, talagang kahit matagal tayo, minsan nagkakaroon pa rin mo minsan napapalisan din, nagkakaroon din. Pero of course, ito ako magtiwala sa Panginoon. Isang bagay na lagi akong medyo hirap ay yung programa natin yearly. Ay po siya. Minsan kaalala ako nun, paano kaya? Saan ko isisingit? Pagka kasi yung Holy Week, karamihan ng churches, merong what? Merong what? Camping. Ang Calvary, matagal na walang camp. Na talagang nung nakaraan, mga taon, may camp tayo, pero struggle ako doon. Honestly, struggle ako doon. Bakit? Sapagkat kadikit ng anniversary. Nakikinig ka sa akin? Kada tapos lang ng Christmas, then anniversary, then Holy Week. Struggle ako doon. Ako lang yun. Iniisip ko lang yung siyempre tayo lahat, nagbabudget ng bibigay ko. So sabi ko sa akin, kaya ko, baka hindi na nag-Calvary kasi baka wala kang account. Pero matagal na tayo walang account. Madami tayo. Amen? Siguro sabi ko, salamat. Siguro nasanay na sila. Yung ibang church kasi nasanay sa camp. Pag may camp, maraming miyembro. Katapos ang camp, wala. Kaya tuwing nag-iisip ko ng programa, yearly, struggle ako. But thank God, natutuwa akong magtiwala. Gawain mo yun. Alam mo, sa puso ko, gusto ko rin yun. Gusto kong mag-swimming, gusto kong mag-hiking, gusto kong mamalik. Anting, yun anting. Gusto ko yun. Gusto ko ng travel, malayo. Amen? Kaya tuwa ako ng ating pagbakas mo sa Baguio eh. Masaya ako. Amen ka siya? Takuhay kami, last stress na eh. So put your trust in the Lord for your labor.
Lagi, Lord, gawain mo yan. Ito yung sitwasyon, Lord. Gawain mo yan. Wala akong kayahan ka, wala akong power dyan. Basta ilid mo ako, susunod ako, Panginoon. Amin mo ba? Ikot ako na wag kong gawin ng isang bagay para sa Calvary dahil gusto ko lang. Sinisikap kong alamin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa akin. So put your trust in the Lord for your life. Si Ann, nagbakasyon sa Banawe, Tipugaw, ngayon. Nakita ko naman, nag-work yung ating tao doon, Indonesian Kalulong. May mga nawins niya. At ngayon, meron siya pinagdala isang church sa mga nawin niya. Yung church ay 21 years old yung church. Medyo marami silang magagaling sa mga dinala sa ang attendance, 10 yung church, 10 yung attendance, Banawe. Nakita ko yung church, may building, maayos. Pero yung pastor, umalis na, nagkapastor, tagal na lang, isang tatay. Siguro, kasi nga 10 lang. Nagpisa daw 4 lang. Mahirap ng sitwasyon na yun. Salamat sa Lord, hindi tayo umabot sa ganito. Amen? Amen, Krishna? Ang sa atin, magtanim, magdilig, amen? Alagaan ng tao, tanim paglago. Nakalim yung paglago, pakalakas? Alright, nasa Diyos ang paglago. Amen? Ang sa atin, magpagaan, magtrabaho, maging magtapat sa ating trabaho, sa ating opisina, pero ang promotion, wala sa atin. Ang promotion, sa nagagaling, pakalakas? Pakalakas? Nasa Panginoon. Okay? So, ano kailangan? Put your what? Put your trust in the Lord. Kaya pagka na-promote ka, nakikin mo ba kayo? Kaya pag na-promote ka, nag-increase ka, lumago ka, umasensyo ka, na kanino ang kapasalamat? Sino ang dapat ng pasalamat? Sino nagbigay na increase? Sino naglagay sa promotion? Sino? Takas. Alright. Mahal kang maliwanag sa atin. Wala tayong ibang lubos na pasalamatan at luluwa natin maliban sa ating Panginoon. So put your trust in the Lord for your life. Now, pang-apat, Philippians 4:9. But my God, Philippians 4:19, but my God, yes, but my God shall supply all your needs according to His riches in Christ Jesus. So, pang-apat, no? Basa ng malakas, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo. Tingnan niyo, pangako. Pangako ng Diyos yan. He will supply all your needs ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhati kay Kristo Jesus. Ika-4, put your trust in the Lord for your lack. Ano mang kakulangan, ano mang kulang na meron ka, anong dapat? Sa Diyos ka maglagak ng tiwala. Sapagkat siya'y nangako, ano yung kanyang pangako? He will what? He will supply. He will supply all your needs. All your needs. Amen? Minsan nga ba, hindi lang needs, madaarin ba? Minsan hindi namin, minsan kahit yung buwan mo lang, bibigay na. Kasi buwan mo. Amen? Yung bang bakasyon ko, what needs ba yun? Ay, pwede mo ba? Pero pwede na yun. Kasi gusto ko yun. Salamat. Binigyan. Amen?
Put your trust in the Lord. Ano mang kakulangan meron ka? Okay? Put your trust in the Lord. Whatever you lack in life, God can supply that need. In Jeremiah 32, okay, ating pumunta, Jeremiah 32 and verse 17. Jeremiah 32 and verse 17. Nakita po ninyo? Okay, tayo po na. Ready? Lord God. Tayo po na. Lord God. Behold, Thou hast made the heaven and the earth by Thy great power and stretched out arm. And there is what? There is nothing too hard for Thee. Amen? Walang mahirap sa Diyos. Lahat kayang gawin ng ating Panginoon. Kaya magtiwala ka naman sa Kanya. Ngayon minsan, tayo magkamisan, kinakabahan. Tayo magkamisan, nababalisa. Okay? But God is never, God is not nervous about supplying our needs. Amen? Minsan gusto mo magbigay ka lang, baka ako naman ang kulangin. Nakikita ba kayo? Tama ba ako? Minsan gusto mo magbigay lang, minsan gusto mo magbigay, kaya lang nag-aalala ka na baka naman ikaw ang kalukapusik kulangin. Pero ang Diyos, hindi nervyos. Sapagat yung kanyang supply ay what? Unlimited. Amen? Kaya niya ng bigyan. Hindi siya magkukulang. Okay? Kamakailan, di po ba? Nagplano akong mag-raise na ng first fruit, tama ba? Kamakailan. Pero kasi, di ba, binawi ko. Nalala ko yun? Nakalimutan yun eh. Binawi ko, di ba? Ano sabi ko? Huwag na muna. Okay? Kasi ang bala ko lang, di ba? First fruit na 1 million ay yung 5 dito, yung 5 sa anniversary. Tama? Pero kasi, di ba, binawi ko? Sabi ko, mag-concentrate tayo muna sa anniversary, di ba? Tama? Hindi, nagbili naman ng birthday. Pero ano sabi ko, unahin natin muna ang anniversary. Sabi ko, baka iba, mahirap kasi baka nag-iba yung ating attention eh. Mahirap. Kasi ang anniversary na muna natin unahin sa March 21. So, yan, natin muna after that, tsaka tayo mag-raise para nalang yung Diyos. Kasi, inaalala ko rin, okay, what I trust, ang Diyos ang magsusupply ng ating kailangan. Ano kailangan lang? Pakalabas, put your what? Put your trust in the Lord. Okay? And number 4 and the last. Trust in the Lord. Trust the Lord. Number 5. Trust the Lord to save you. Okay? And this is the most important. Kung ngayong umaga, isang kapre, kung ngayong umaga, hindi ka paligtas, kung ngayong umaga, hindi ka patiyak na pagka ikaw ay namatay, ay sa langit ka pupunta. Isang kapre, trust the Lord to save you. Magtiwala ka sa Panginoon na siyang makapagliligtas sa iyo. Tatandaan mo lagi,
walang relihiyon, Katoliko, Agripay, Baptist, hindi siya na ang makapagdinig ka sa'yo. Relihiyon yan eh. Wala yung buhay. Nakikinig kayo? Wala yung buhay. Wala yung lakas. Wala yung power para magpatawad ng iyong kasalanan. Wala yung power para mag-angat sa'yo sa kaparusahan sa Diyos. Wala yan. But thank God, meron Diyos na makapangyarihan sa lahat, na namatay sa krus ng Kalbaryo, niliting at siya'y muling nabuhat, at siya'y very powerful upang patawarin ka sa iyong kasalanan at iligtas ka sa tiyak na kaparusahan sa impyerno. Ang kailangan ng aswat, trust the Lord to save you. Ikit na mas mainam na magtiwala sa Panginoon kaysa kanilang mga. In the book of Acts chapter 4 and number 12, Acts chapter 4 verse number 12, sabi ng Bible, at sa kaninumang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. In Matthew 1:21, at tatawagin Jesus ang kanyang pangalan, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. In Acts 16:31, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Amen, Christian? Trust the Lord to save you. In Romans 10:9, kung ipapahayag mo na iyong bibig si Jesus na Panginoon at mananampalataya ka ng iyong buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Trust the Lord to save you. Ngayong umaga, ligtas ka na ba? Sigurado ka na ba? Tiyak ka na bang langit ka pupunta pag ikaw ay namatay? Kung hindi ka pa sigurado, matitiyak mo yun ngayon kung magtitiwala ka sa Panginoong Jesucristo. Tatanggapin mo siyang ligtas, maliligtas ka. Members, nanay, tatay, mga kabataan, nagtitiwala ka ba talaga sa ating Panginoon? Nakalalak ba talaga yung buong tiwala mo sa Kanya? Sa iyong future? Sa iyong mga pangailangan? Sa iyong mga battle? Anong battle ang iyong kinakaharap ngayong umaga? Magtiwala ka